mga multo at mga engkanto. Bahagi na ng kulturang Pilipino. Laman ng mga kwento, pelikula, at mga araw-araw na pag-uusap ng mga tao sa mga kwentong kababalaghan at hindi may paliwanag. Pero para sa mga Muslim, ang mga usapin tungkol sa dalawang bagay na ito ay hindi isang kababalaghan. Pagko sa isang bagay na nilinaw na mismo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran ng kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, na hindi niya nilikha ang mga engkanto at mga tao liban na lamang na upang sila ay sumamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang mga engkanto at mga tao ay nilikha sa dakilang layunin na sila ay sasamba lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng nag-iisa at walang katambal. Ng mga engkanto at mga tao ay parehong mayroong pananagutan na sambahin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sino mang tutupad sa pananagutang ito ay magiging karapat-dapat sa gantimpala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ang pinakadakila rito ay ang pagpasok sa paraiso at ang kaligtasan mula sa impyerno, dahil ito ang pinakamabuting kabutihan. Samantalang ang pagsuway naman sa dakilang layunin na ito sa pagkakalikha ang siyang dahilan ng pagkakabulid ng tao sa impyerno habang panahon, gayon na rin ang mga engkanto. Kung ang mga tao ay nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa putik, at ang mga anghel ay nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa liwanag, ay nilikha naman ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga engkanto mula sa apoy na walang usok. At kabilang na sa kanila si Satanas, na nakikilala nating pinuno ng mga demonyo. Ng mga demonyo o masasamang espiritu, sila sa katotohanan ay mga engkanto na binigyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kakayanan na katulad ng tao na magdesisyon para sa kanilang mga sarili, mag-isip at makabatid ng tama at mali. Si Satanas ay hindi anghel. Si Satanas ay isang engkanto na isinumpa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa kanyang pagmamalaki, sa pag-aakala niya na siya ay higit na dakila sa pagkakalikha kaysa kay Adan. Siya ay nanlinlang kay Adan at Eva sa pamagitan ng pagtuturo sa kanila na lapitan ang puno na ipinagbawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanilang lapitan. Na dahil dito, siya ay sinintensyahan na ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na mapunta sa impyerno. Subalit pagkatapos nito, ay nanumpa siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay gagawa ng lahat ng paraan upang mailigaw ang mga inapo ni Adan at Eva, at ang tinutukoy dito ay ang mga tao. At ang mga tagasunod ni Satanas, sila ang mga demonyo o masasamang espiritu. Na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik. Nakabilang daw sa kanila ang mga mabubuting engkanto, ang mga mananampalatayang engkanto, at kabilang din naman sa kanila ang mga hindi mananampalataya o masasama. At ang masasamang engkanto, ito na nga ang mga demonyo na siyang nagiging dahilan ng paglitaw ng marami sa mga kababalaghan na nagaganap sa mundo, na dahil dito ay inililigaw nila ang mga tao mula sa tunay na pananampalataya sa pamagitan ng pagpapalabas ng mga himala na di umano ay dinudulot ng mga rebulto at mga Diyos-Diyosan, nang sa gayon ang mga tao ay sasamba sa iba paliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang pagsasakatuparan sa panunumpa ni Satanas na ililigaw niya ang mga tao mula sa panahon niya hanggang sa araw ng paghuhukom. Na dahil dito ang mga demonyo, sila rin ang mga nagiging partner ng mga manghuhula, nang sa gayon ay mababatid nila ang ilang mga bagay na nalilingid. Sila rin ang nagiging mga kakampi ng mga mangkukulam, na sa pamagitan nila ay dumarating sa mga taong kinukulam ang kulam upang sila ay mapinsala. Sila rin ang mga taong kakampi ng mga salamangkero, nang sa gayon ay magawa nila ang mga mahika, na dito ay bibilib ang mga tao at sila ay maniniwala sa iba pang kapangyarihan liban pa sa kapangyarihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ang mga engkanto
ay nahati rin sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya, katulad lamang din ng mga tao na mayroong mananampalataya at hindi mananampalataya. Na malinaw na ang mga hindi mananampalatayang engkanto, sila ay gumagawa ng kasamaan laban sa mga tao, katulad na lamang din ng pagsapi sa mga tao, na dito sa Pilipinas ay nakikilala natin bilang pagsapi ng masamang espiritu. Ang mga mabubuting engkanto naman sa kabilang dako, sila ay walang kinalaman sa mga tao at hindi sila nakikipagtulungan sa mga tao dahil ang bagay na ito ay isang bagay na ipinagbawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang tanging tao na pinahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na magkaroon ng ugnayan sa mga engkanto ay si Propeta Solomon lamang, at kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagkaroon ng ganitong kakayanan. Kaya kung meron mang tao na nagpapakilala na siya ay may ugnayan sa mga engkanto, na ang mga ito ay nauutusan niya na gumawa ng anumang bagay na maaring mabuti, hindi natin sila maaring paniwalaan. Dahil ang mga ito ay tiyak na mga masasamang espiritu, mga demonyo na ginagamit lamang nila ang mga tao, o pinaniniwala sila na sila ay mayroong mabuting layunin sa kanilang pakikitungo sa mga tao, na dapat nating pangilagan dahil si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbabala ng maraming pagkakataon na si Satanas at ang kanyang mga tagasunod na mga demonyo ay gagawa ng lahat ng ikasasama ng tao dahil sila para sa atin ay malinaw na mga kalaban. Ang mga multo naman sa kabilang dako, na isa rin sa mga bagay-bagay na pumupuno sa mga kwentong kababalaghan, ay maisasangkot din ng mga Muslim sa mga engkanto. Dahil ang mga tao, kapag sila ay namatay, hindi na sila magbabalik sa mundo ng mga buhay upang magparamdam, upang magpakita, o upang magparinig. Ang mga patay, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa min waraihim barzakun ila yawmi yub'athun." Nasa likod nila ay ang barzakh o ang harang na hindi nila malalampasan hanggang sa araw na sila ay bubuhayin muli. Na ibig sabihin, ang mga namatay na, sila ay nasa lugar ng mga patay at hindi sila makatatawid patungo sa lugar o mundo ng mga buhay. At sila ay mananatili rito hanggang sa sila ay buhayin muli sa araw ng paghuhukom. Pero ano ang ating mga nakikitang mga multo? O lalong-lalo na ang multo ng ating mga mahal sa buhay na nagpapakita sa mga taong buhay. Sila ay mga engkanto rin na nililin lang ang mga tao nang sa gayon tayo ay maniniwala sa iba pang katuruan liban pa sa katuruan ng Diyos. Na tayo ay paniniwalain nila sa mga karunungang itim na sa pamagitan nito ay nililigaw nila ang mga tao. Minsan ay wala naman talagang multo. Subalit ang tao, dahil sa tinatawag na pareidolia, ay nakakakita ng mga pamilyar na mga hugis sa mga bagay-bagay na wala naman talagang hugis. Katulad ng isang ilaw na hindi may paliwanag, o kaya isang hugis na hindi malinaw kung ano ba talaga ito, na sinasabi nila na ito ay kamukha ng kanilang yumaong mahal sa buhay, o kaya ay kamukha ng isang demonyo, o maaring kamukha ng isang Diyos na kanilang sinasamba. At maaari din naman mangyari na ang mga multo ay mga engkanto na nagpapanggap na anyong tao, lalong-lalo na ang anyo ng mga namatay na, nang sa gayon ay mapaniwala nga ang mga tao sa katuruan na liban pa sa katuruan ng mga propeta, upang sila ay mailigaw mula sa tunay na katuruan ng mga propeta. Nang sa gayon sila ay maniniwala sa mahika, sa lamangka at mga karunungang itim na ipinagbawal ng ating Panginoon kahit noong panahon pa ng mga propeta hanggang sa panahon natin ngayon. Ang mga engkanto ay merong kakayanan na gayahin ang hugis, katulad ng naiulat na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa sa mga magiging panlilinlang ng Antikristo pagdating niya ay aakalain ng mga tao na siya ay may kakayanang buhayin ng mga patay, dahil uutusan ng Antikristo ang mga engkanto na gayahin ng itsura ng namayapang mga magulang ng mga tao,
nang sa gayon sila ay maniwala na ito nga ay kanilang mga magulang, subalit ito ay mga engkanto lamang pala na ginaya ang itsura ng kanilang ama at ina. Na dahil ang mga engkanto ay merong mahabang buhay, at dahil ang mga tao ay likas na merong kapares o karin na engkanto, nagkakaroon sila ng kaalaman tungkol sa pamumuhay ng tao na maaring namatay na. Kung paano siyang magsalita, kung paano siyang kumilos, kung paano siyang manamit, at kung ano-ano pang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanyang pamumuhay dito sa mundo. Kaya ang mga engkanto na masasama, sila ay gumagamit ng iba't ibang mga pamamaraan upang linlangin ng tao. Nang sa gayon, sila ay magiging kapiling nila sa impyerno na sama-sama sila na maparurusahan doon dahil sa kanilang pagtakwil sa katotohanan ng pagsamba sa nag-iisang Panginoon at Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sa kanilang pagsunod sa kanilang mga haka-haka at maling paniniwala, mga karunungang itim at iba't iba pang mga paniniwalang ipinagbabawal ng Panginoon na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya sila mabubulid sa impyerno. Ang mga engkanto at mga multo ay hindi dapat nakatakutan dahil wala silang maidudulot na pakinabang o pinsala sa mga tao, liban na lamang sa kung ano ang pinahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mainam ay manatili tayong nananalig kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, na nanatiling sumasamba sa Kanya at nagpapakupkop sa Kanya, nang sa gayon tayo ay poprotektahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung meron man sa ating darating na pagsubok na tayo ay maaring tatablan ng kulam o karunungang itim, alamin natin na ito ay hindi nangyari, liban na lamang sa kung ano ang pinahintulot ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na maganap. Ang lahat ng kapangyarihan, pagtatakda, at ang lahat ng mga kaganapan ay nasa ilalim ng karunungan, kaalaman, kapangyarihan at lakas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga multo at mga engkanto ay walang kakayanan na makapaminsala sa tao, liban na lamang sa kung ano ay tinagda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya hindi natin dapat sila katatakutan.